tamad at walang parang boring ang Kristyanismo. Kasi ang iniisip kasi, ano yan, puro parang ang kabala na sakripisyo. Mapapansin nyo, yun ang nakalagay sa isipan ng mga tao. Kaya, hindi mo basta-basta mahihila ang tao sa pananampalataya o sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Pero sa totoo lang, ang Diyos ang may likha sa atin habang tayo nabubuhay sa lupang ito, hindi lamang espiritu, kaluluwa natin ang kanyang pagpapalain, maging sa physical, kaya nga pinagaling ang lahat ng karamdaman at sakit. Amen! So, pagiging yung ating mga kakainin, yung ating pangailangan, kalakasan, kalusugan, sakop ito ng Diyos, hindi niya ito sasakupin, dahil nilikha na tayo na mayroong katawan, may kaluluwa, at may espiritu. Amen! So, ang bibigyan kasiyahan nila, sabi ng John chapter 10 verse 9, ako'y napalito magbigay ng buhay, buhay na masagana, at buhay na kasiya-siya. Sabihin nga ninyo, kasiya-siya. So, lahat ng ating pangangailangan na alam mo kasi ang magulang, ang iniisip niya yung ikasisiya ng kanyang anak. Lalo na ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, kung kayo bagaman masasama, ay walang magulang na nag-iisip ng masama para sa kanyang anak, na pag humingi ang kanyang anak ng tinapay, ay bato ang ibibigay. Humingi ng isda ay ahas ang ibibigay. Hindi mo wala, sabi ni Jesus, ang aking pakayang ama ang hindi magkakaloob ng pinakamabuti sa kanyang mga anak. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi niyo, hallelujah! Sabi niyo, huwag niyo iaalis sa inyong puso't isipan. Hindi yan tayo kukusitihin sa kasalanan, pero i-provide niya ang lahat ng ating pangangailangan. Yung ating espiritu, yung ating kaluluwa, at maging ng ating pisikal na katawan. Kung ano ang pangangailangan niyan, ay ipoprovide ito ng Panginoon. Sinira nga lamang ng kaaway, kinurap ng kaaway ang ating isipan, at inilayo sa mga bagay na plano at layunin ng Diyos. Kung bakit ang isip ng tao ay parang ang hirap ng pakikipagrelasyon sa Diyos, dahil parang puro sakripisyo, parang meron kang pagtitiisan na hindi mo. No. Tingnan ninyo, pagkain po, ipoprovide niya. Si Adan, nilikha niya, si Eva, para sa kanya. Amen. Diba? Lahat ng pangangailangan ng tao ay ipinagkaloob ng Diyos. Nilikha niya ang tao. Kaya alam niya ang pangangailangan ng tao. Lalo na ngayon na tayo ipinanganak na muli, yan ang lagi niyong sasaysayin. Hindi ako pagkukulangin ng Diyos. At yung pupunuan niya ay yung lahat ng area ng iyong buhay. Amen. Amen. Basta sa tamang panahon na dinisenyo ng Diyos, ang baby, hindi pa yan bibigyan ng anak buhay. May tamang panahon. Kaya merong sa Old Testament, ay munta kayo aklat, in His time, He made all things beautiful in His time. Amen. Amen. Malapakan natin ang Panginoon. Oh, glory to God. Napakasarap ng nasa Panginoon. Sa totoo lang, ikaw yung tao kaiingitan ng iba na wala kay Kristo. Maaaring sila'y kumpleto ng lahat sa pangangailangan, material, pinansyal, pero may kulang sa kanila. Pero tayong mga Kristiyano, tayo ay kumpleto. Amen. Ganap na. Dahil si Kristo ang nagkumpleto sa lahat-lahat ng ating buhay. Tingnan ninyo. Kaya sabi nga ni Pastor Paul, ang sabi ng 10 utos, huwag ka magnanakaw. Pag ikaw ay nagnanakaw, ibig sabihin, kulang ka. Kaya ka nagnanakaw. Pero pag alam mo na kumpleto ka at pinanampalatayanan mo na ngayon ay ganap ka na dahil si Kristo siya nasa iyo, ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo, hindi ka niya pagkukulangin. Kaya hindi na ako magnanakaw. Kaya yung pananampalataya sa biyaya, magdadala sa iyo, hindi ka lalakad sa kasalanan para punuan mo ang pangangailangan mo. Sapagkat yung naghahanap at gumagawa ng kasalanan ay kulang. Hindi, meron siyang hinahanap palagi. Kulang.
hindi siya nasisiyahan. Pero kapag ikaw ay na kay Kristo Jesus at naunawaan mo kung ano yung biyaya at pinagkaloob sa iyo ng Diyos, ikaw ay hindi na kulang. Amen! Sabihin sa iyo katabi, hindi ako kulang. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sino masaya? Amen! Diba? Kompleto ka. Amen! Kaya yung kaisipan ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya, na nag-uugat at tumitibay sa pananampalataya, kumpleto ka na, maniwala ka. Pag ito yung nilakaran mo sa pananampalataya na ikaw ay kumpleto na, magmamalitas siya. Naniniwala ako, grabing mga himala, kababalaghan, mga bagay na hindi mo inaasahan ang mangyayari sa iyong buhay habang tinatayuan mo na ikaw ngayon ay na kay Kristo. Amen. Kung paano si Kristo Jesus, gayon din ako sa sanglibutan ito. Pagkala wala tayong mabayad ng buwis. Sabi na pala, pumunta ka doon. Kunin mo doon sa isla yung mabayad natin. Amen. Hindi natin alam ang paraan ng Diyos, pero manampalataya ka, lakaran mo, panindigan mo, kumpleto ka. Kahit may nakikita kang parang kulang, hindi, nasabi si Kristo, pupunuan niya ang lahat ng aking pangangailangan in His time. Amen. Pag ikaw ay dalaga, yung naghahanap ka ng kaligayahan sa puso mo, pinata ka, in His time, He makes all things beautiful. Hindi kanta na, di ba? In His time. Hindi, matay natin. In His time, He makes all things beautiful in His time. Amen? Diba? Kinakanta natin yung araw, pero hindi masyadong makabuluhan dahil hindi natin naunawaan. Pero may naunawaan mo ang biyaya, makakaawit ka ng may galak at may kabuluhan sa iyong puso. Amen? Praise God. Huwag natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Ang sarap ng maging Christian. Hindi boring. Hindi boring. Lalo na ang Holy Spirit, pag pinuno ka niya, pag pinuskus ka niyan, kagalakan, kapayapaan na hindi mo maintindihan, hindi mo maipaliwanag. Dahil mo pa yung may tama ng drugs. Yung may tama ng drugs, wow! Ang sarap! Sabi nila, okay na ba sa earth? Sabi nila, okay na ako sa earth. Pero mas lalo makapagsasabi ang mga born again, okay na ako sa earth. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi nyo, hallelujah! Praise God. Ito yung hindi naiintindihan. Kaya yung korupsyon ay ilagay ng kaaway sa isipan na maraming mga tao dapat mawasak yon. At maging sa buhay ng mga Kristiyano, kung hindi pa kumpleto, minsan ang kagalakan at ang kaligayahan sa buhay mo, mag-stay ka lang at mag-focus ka lang sa biyaya, darating at mauunawaan mo, grabe pala ang pag-ibig ng Diyos. Walang katulad. Kaya tayo pumasok sa kapahingahan. Hinanap tayo ng kanyang pag-ibig, may kapahingahan, may kapayapaan, may kaligtasan. Kompleto. Amen. Sabi ko sa iyo katabi, wala kang hahanapin pa. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Nung nakaraan, tayo sa paksa ng unity o union, pakikipagkaisa, ay napakaganda nung binaanan natin sa Romans 6:5. Na sabi nun, for if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Na ang salitang planted ay mababasa naman dito sa talata nito sa Biblia sa original na salitang Griego, na ito ay dapat magpa-excite sa atin bilang mga nag-aaral sa Biblia sapagkat ito ay makapagpapaginhawa sa iyo at magdudulot sa iyo ng kagandahan na hindi mo maipapaliwanag dahil sa ginawa ni Kristo, matutuklasan mo na ito raw ang pinakamatibay na salita tungkol sa pakikipag-isa o pakikipagkaisa natin. Dahil nangangahulugan na sabay na ipinanganak. Sabay na ipinanganak. Bakit? Magkaparehong pinagmulan o kaya ay magkaparehong pinagmulan dahil yung English word na kunate
ang sabi, magkaibang bahagi na pinagsama upang maging isa. Si Jesus ang puno, ikaw ang sanga. Hindi makukumpleto ang puno kung walang sanga. Kundi ito'y magiging isang patpat lamang. Ano ibig sabihin sa ating buhay? Ito'y nangangahulugan tayo ay walang kabuluhan kung wala si Kristo. Wala tayong magagawa ng hindi siya kasama, hindi tayo makakapamunga, hindi tayo lalago, hindi tayo magiging buhay, at ang mangyayari tayo ay yun ang boring na buhay, yung wala kay Kristo. Alam niyo ang tao kung bakit kapag wala kay Kristo ay talagang nabubuhay sa kasalanan. Kasi maghahanap siya na maghahanap para punuan yung kanyang kulang. Dahil nga sa isip niya kulang. Binigyan na ng magandang bahay, kulang. O binigyan ng pamilya, kulang pa rin. Binigyan ng pananalapi, kulang pa rin. Bakit? Laging kulang. Dahil wala si Kristo. Ang tunay na kapagbibigay ng kakumpletuhan ay si Jesus. Amen? Okay. Kaya, sabi niyan, ang magandang, ito ang bunga ng pakikipag-isa. Ang magandang balita, hindi natin kailangan gumawa ng anuman upang ang panibagong buhay ay mangyari. Hindi ito ang gagawa. Kaya ang hirap ng ikaw ay nasa ilalim ng kautusan na ikaw ang gagawa, mapapagod ka. May time na masigla ka dahil ikaw ay ang nagpupus sa iyo ay takot. Kailangan ko gumawa, kailangan ko ito ang gawin. Pero ang sabi dyan ay hindi ito tuloy-tuloy, ito ay pansamantala lang. Kung tayo makabahagi sa kanyang banal na katangian ay mamuhay lamang ng kaisa ni Jesus. Hindi ikaw ang gagawa ng kabanalan eh. Nakuha niyo po ba? Panapagkaya mo lang na nang ginawa ka ng matuwid, malinis ka na, at wala ka sa ilalim ng kautusan, hindi na ikaw ang gagawa. Panapagkaya mo lang na sa iyo si Jesus, tinanggap mo siya, nakipagkaisa ka sa kanya, sa kanyang kamatayan. Ibig sabihin, inalis na niya yung masamang hilig na laman, yung sinful nature. Panapagkaya mo lamang na meron ka ng bagong buhay, ang Holy Spirit ay nasa iyo, magmamanifest yan. Yung bunga ng Holy Spirit, magmamanifest. Hindi ikaw ang gagawa. Ang kinit at panampalatayanan mo lang at paniwala ka, pag ang iyong isip at puso ay puno ng pananampalataya, ito'y lalabas. Kung ano ang nasa loob mo, yun ay lalabas. Amen. Tama ang sabi ni Jesus. Di ba? Tama ang sabi ni Jesus na kung ano ang laman ng iyong puso, yun ang lalabas sa iyong bibig. Yun ang lalabas sa iyong pagkatao. Kung ang laman ng puso mo ngayon, ikaw ay matwid dahil sa ginawa ni Kristo Jesus, kung ang laman ng puso mo ay ang Holy Spirit ngayon ay naranahan sa iyo, at yun naman ang totoo, magmamanifest yan. Hindi ikaw ang gagawa. Amen? At ang kabanalan ay makikita sa iyong buhay. Maaari mo sabihin na ikaw ay magsusumikat upang magkaroon ka ng bunga, itigil mo ang pagsusumikat mo. Hindi mo tungkulin na magkaroon ng bunga kung hindi ang mga bungang ito ay nasa iyo na ngayon. Amen. Nasa iyo na. Itinanin ito ni Jesus. Kaya ang bahagi mo lamang ay ang pagtiwalaan. Sabihin sa iyo katarit, magtiwala tayo. Yun yung isang way ng pananampalataya, magtiwala ka. Umasa sa Kanya sa lahat ng bagay. Kung tunay na ikaw ay nakikipagkaisa, yun yung ibig sabihin ng pakikipagkaisa. Umasa ka, magtiwala ka sa ginawa ni Jesus. Hindi siya sinungaling. Mamuhay ka dito, mamuhay ka na ikaw ay may asawa na dahil ikaw ay kasal na. Meron bang ikinasal na? Hindi pa makapaniwala. Ha? Ako nga pala yung kasal na. Mahirap yun eh, no? Mahirap yun. Nasanay kasi ako ng buko. Maaaring pagbago pa, kasal ang mag-asawa. Hindi agad mawala-wala yung dati nilang buhay. Ano yun? Buhay dalaga at buhay binata. Minsan pagising, may asawa na nga pala ako. Katabi ko ito eh. Asawa ko na nga pala ito. Kinasal na nga pala kami ng isang linggo.
Pero pag tumagal yun, tanggap na niya, may asawa na siya. Amen. Kung ikaw ay baguhang Kristiyano, nagpapasimula ng mananampalataya na ikaw ay matuwid na, banal na, nilinis na, at nakipagkaisa ka kay Jesus, may relasyon ka na kay Jesus. Hindi yun ang pinasok ko. Ako'y Kristiyano na. Hindi na ako dapat mamuhay na hindi Kristiyano, kundi mamumuhay akong isang Kristiyano na ako ngayon ay ginawa ng matuwid, pinanal, pinatawad, iniligtas. At may kapangyarihan. Amen. So yun ang pakikipagkaisa. So umpisa, mahirap. Pero pag nagtagal, magiging madali mo nang tanggapin kaya ay Kristiyano na. Kaya imposible sa mag-asawa na 20 taon lang magkasama ay nasabihin pa niya, nalimutan ko ako yung may asawa na. Problema yun, di ba? Abnormal yun pagka gano'n na 20 taon. Siguro, pagka yung paraan ng mga nung una yung matandaan, pagkatapos naghiwalay, nasa ibang bansa, siguro yung ginagawa ng mga iba para maging US citizen, nagpapakasal, pwede yun. Pero dito sa normal na buhay ng pag-aasawa o relasyon, ay mahirap. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, ito yung dapat mangyari. Hindi ito turo ng reliyon, ito yung turo ng pananampalataya. Tayo ay nasa batas ng pananampalataya. Amen. Batas ng pananampalataya sa pagkipagkaisa kay Kristo Jesus. Sabi ng Colossians chapter 2 verse 6, sapagkat tinanggap na rin si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Diba? Kung ikaw ay may asawa, okay, may asawa ko, okay ako sa paraang dapat bilang may asawa at may pamilya, mayroong mga anak. Nakukuha niyo po ba ang ilustrasyon ito? Patungo sa pagkipagkaisa kay Kristo Jesus. Amen. Na kapag ikaw ay nanampalataya at nakipagkaisa kay Kristo Jesus, kawamis mo na si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus ay nananahan sa iyo. Kasama mo. Kaya huwag mong aalisin yun. Yung lagi mong re-recognize ang Holy Spirit ay nasa akin, kasama ko. Hindi niya ako iniiwan, hindi niya ako pinapapayagan. Pero minsan, ako ang umiiwan sa Kanya. Paano nangyayari tayo ang umiiwan? Kinakalimutan mo, hindi mo nire-recognize. May kasama pala ako. Nalimutan ko, hindi ko lamang naipakilala sa mga kaibigan ko na meron akong kasama. Takin mo hirap mo. So right time, maarahil yun ang nag-grip ng Holy Spirit kapag nababaliwala natin siya, yung kanyang presence. Kaya, ang sabi dyan, mabuhay tayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Ang isang taong may asawa na nagpapatuloy sa pamumuhay bilang isang binata o dalaga pa, ay hindi tunay na maramasan. Hindi ko po layunin ang, alam niyo itong ating paksa, huwag niyo po si Pastor, lagi akong pinatatamaan o nagpapatama doon, hindi ko po layunin niyo ang patama rito. Ang layunin po natin ay ipaunawa ang mensahe ng Ebanghelyo o ng salita ng Diyos. Amen. Okay. Kaya sabi ko, tulad din ng isang Kristiyano na hindi nakipagkaisa kay Kristo, hindi mararanasan ang mga pagpapala bilang kaisa ni Kristo. Kaya may makawalang blessing sa iyo pagka binabaliwala mo yung iyong relasyon sa Diyos o yung pakikipagkaisa. Ganun din sa buhay ng may asawa, hindi niya ma-enjoy yung buhay ng may pamilya. Napakasarap sa isang ama na nayayakap niya yung kanyang anak, nakakasama niya, kasi rin masaya, di ba? Napakasarap sa isang magulang na ang inspirasyon niya yung kanyang mga anak. Blessing yun. Yun ang blessing na hindi mo may paliwanag. Ang hirap i-explain, pero andun yung kagalakan ng magulang na meron siyang pamilya. At kahit siya minsan ay nahihirapan, ay inilalaban niya para sa kanyang pamilya dahil yun ang kanyang kagalakan at kapayapaan. Alam mo si Jesus? Nung ang Panginoong Jesus ay nasabi niya, ang anak, sabi, Panginoon, yung sabi ng Jesus, ang aking ulo ay walang makapahingahan, yung bang walang permanenteng tahanan, walang permanenteng mapapahingahan.
na kung di ako nagkakamali, yun ay as a Greek word ay koinos ba? Na walang kapahingahan. Pero noong siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, noong bago siya malagot na hininga, yung sinabi niyang naganap na, at hindi yung hayop niya yung kanyang ulo, yun ay sa Greek word ay kundi, koinos kung di ako nagkakamali, nasumpungan na niya ang kapahingahan niya ng kanyang ulo. Yun pala, hanggang hindi nagaganap, ang ibig sabihin, ang kapahingahan ni Jesus, sa pagdating ng minimit-hinga niya, ang kagalakan niya, ang kasapatan niya, ang kapahingahan, ay yung tayo ay matubos sa sumpa ng kasalanan. Rest na siya. Amen. Parang ang isang magulang, kaya siya nagpapakasipag at nagsusumika pag nag-iisip, para sa kanyang pamilya, yun ang kanyang kapahingahan. Kaya ang kapahingahan ni Jesus ay tayo ay matapos sa bisa ng gawa ng kaaway at tayo ay malagay sa tagumpay. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya sabi dyan, ito ay kailangan ipahayag at magkaroon ng kasiyahan dito at gawin ang mga bagay hanggang sa puntong makikita ito ng mga hindi mananampalataya at mga gilalas ko dito. Paano tayo makakamunga sa ating mga buhay? Huwag tayong magsumikap. Ang bunga ay kusang magkakaroon at lumalaki. Huwag tayong gumawa ng mga pamamaraan upang mangyari ang mga bagay sa pamamagitan ng ating lakas at pagkaunawa. Kapag ginawa mo ito, makakalikha ka ng isang Ismael. Sino ba si Ismael? Bunga ng paraan ng tao. Ang Diyos ay may pangako na magkakaanak si Abraham. Pero inunahan nila ang Diyos. Ang sabi ni Sarah, sipingan mo si Agar. Baka dyan magaganap yung pangako ng Diyos. Nakuha nyo? Kung tayong gagawa, pagka ikaw ang nasusumika, ito siguro, ito gagawin ko. Ikaw ay pumapasok sa sarili mong pagsusumika at ang mangyayari noon, yun ang bunga noon ay Ismael. Hindi galing sa Diyos. Galing sa iyong lakas at sa iyong paraan. Magkalaban ba ang dalawang ito? Oo. Magkalaban ang dalawang ito. Paraan ng tao versus paraan ng Diyos. Hayaan natin na ang paraan ng Diyos ang siyang mangyari sa iyong buhay. Kaya yung sinasabi ko sa inyo na pagkatotoo ng isang mananampalataya na meron pa siyang kahinaan, meron pa siyang mga ginagawang hindi maganda na hindi niya mapagtagumpayan. Pinipili niya sa kanyang sariling lakas, pero nung narinig niya ang mensahe ni Joseph Prince na lagi mong angkinin na ikaw ay matwid na ikaw ngayon ay banal na. In time na lalo sumusumpong yung kanyang kahinaan, lalo niya ikinumpes, ako'y matwid na, ako'y banal, nilinis ako ni Cristo Jesus. At habang ginagawa niya ito ng ginagawa, ay biglang nawala sa kanya ang mga kahinaan na yun at napagtagumpayan niya. Hindi sa kanyang lakas, kung hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ginawa ni Cristo Jesus. Ito ang paraan na dapat natin gawin sa ating buhay. Umalis na tayo sa paraan ng kautusan at pumunta tayo sa paraan ng pananampalataya sa biyaya at higit ang tagumpay na makakamit natin. Bunga na talagang kasiya-siya sa Diyos, hindi ating pagsusumikap. Maging tinatawag na bunga ng pagpipigil sa sarili, hindi galing sa iyo yan. Bunga yan ng Holy Spirit. Kapag lagi mong inaangkin na ang Holy Spirit ay nasa iyo na ngayon at naranasan, tutulungan ako nito. Hindi ikaw ang gagawa. Kung hindi ang kailangan mong pag-igihin ay ang iyo o yung ating pananampalataya. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabihin niyo, hallelujah! Siguro ka maintindihan niyo kung bakit pag lagi tayo nag-start, sinasabi natin, okay, mag-win. Hindi lamang dapat simbahan. Pag gising mo sa umaga, kapag hindi ka pagkaisa kay Cristo Jesus, angkinin mo na yung relasyon mo kay Cristo Jesus. Ako'y anak ng Diyos, ako'y matwid, ako'y banal, ako'y nilinis niya, ako'y pinatawad na. Kapag meron kang mga parang mga krisis sa buhay, pagpapalain ako ng Diyos, ang kasaganaan, ang mga pain mo ay darating sa aking buhay. Pagka meron parang hirap-hirap magkaroon ng sa hanap buhay o gusto mo magkaroon ka ng promotion sa iyong buhay,
ito yung gagawin natin, mga na hindi sa iyong sariling pagsusumikap, kung hindi sa pamamaraan ng Diyos. Amen! Amen. Yun ang tunay ng ipagkaisa kay Kristo Jesus. Talapakan natin ang Panginoon. Kaya huwag kang nilikha ng bagong Ismael. Wow. Ang Ismael ay sa paraan ng tao. Kung hindi si Isaac ang ipalabas mo sa iyo. Ano yun? Yung bunga ng Espiritu. Ang maraming benepisyo ng pakikipagkaisa. Sabi ng Ephesians chapter 1 verse 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Wow! Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat. Sabihin niyo lahat. Lahat. Ng pagpapalang espiritual. Pinagkalooban na. Pinagkalooban na. Ibig sabihin, ibinigay na. Kinakailangan mo lamang itong panampalatayanan at ito'y mangyayari sa ating buhay. Ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Diba napakaganda ng pakikipag-isa kay Kristo? Maraming blessing ang magmamanifest sa ating buhay. Maaaring alam mo na ikaw ay pinagpala sa iyong buhay o dito sa iyong pagiging Kristiyano. Subalit dapat mong malaman na 100% sa iyong pagpapala ay bunga ng iyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Hindi atin. Hindi ikaw ang gagawa. Pag ikaw ang gumawa, ikaw ang magmamayabang, hindi mo pupurihin ng Diyos, hindi mo pasalamatan ng Diyos. Pero pag alam mo na ito ay bunga ng ginawa ni Kristo sa iyong buhay, lagi ka magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Amen? Lagi kang excited na magpasalamat, magpuri sa Diyos. Bakit? Kasi yung mga blessing na nakakamit mo sa iyong buhay, alam mo hindi galing ito sa iyong sariling pagsusumikap, ito'y galing sa Diyos. Napakalaki ng diferensya ng buhay ng isang Kristiyano sa buhay ng isang hindi mananampalataya o ng hindi Kristiyano. 100% ina-acknowledge mo, nire-recognize mo na ang lahat ng pagpapala ay bunga ng iyong pakikipag-isa kay Kristo. Hindi magiging kumpleto kung aakayin natin ang tao kung sabihin ng kaligtasan ay parang ticket patungo sa langit. Ano ibig sabihin mo? Na parang ang kaligtasan ay bibilhin mo. Ang kaligtasan ay dahilan kay Jesus. Sa Ephesians chapter 1, verse 13, ang sabi ng Efeso 1:13, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyo marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ano yung tatak? Seal. Sinelyohan. Sabi ko nga, para malaman mo na genuine ang product, ang maliit sabihin ay tingnan mo yung selyo, yung seal. Yung tatak. Dito na lang pataanin si Tatay Jose pagpagdaan. Dito na lang. Si Tatay Jose lang, no? Yung mga senior citizen, pwede mo dito kayo ladaan. Paki-assist na lang naman. Paki-assist. Paki-assist. Mahirap pagkaw lang. Okay. So, yun ang ibig ko sabihin. Na, at sabihin ng mga company, para wag pa po kayo ma-pay, ay tingnan ninyo yung tatak. Tingnan ninyo yung tatak. Kasi sa tatak makikita pag-pay. Ngayon, ang tatak sa Kristiyano, sa tunay na Kristiyano, ang Holy Spirit ay nasa Kanya. Kapag ikaw ay nakipagkaisa kay Kristo, Pastor, parang hindi mo na pakiramdaman. Manampalataya ka. Sabi dito na ipinagkaloob ang Espiritu Santo bilang tatak. Ang sabi niya, doon sa mga sumampalataya. Ang tanong, sumampalataya ba kayo kay Kristo Jesus? Sa inyo, ang Holy Spirit. Hindi mo na kailangan pakiramdaman. Hindi mo kailangan mangisay. Hindi mo kailangan bumagsak at mawala sa sarili para sabihin ikaw ay napuposes ng Holy Spirit. Ito'y dapat mong panampalatayanan. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya sa mga tao ang nais lamang ay kaligtasan, nanatili nakasakay lamang sa bangka. Ano ba yung bangka? Maliit lang na sasakyan yun. Sila ay kailangan pa rin iligtas. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Kristiyanong may kaisipan lamang tungkol sa pagsakay sa bangka ay nananatili pang takot
at balisa. Kapag ikaw ay nakita ni Jesus, hindi ka na dapat matakot. Ang sabi ng 1 John 4, ang nakipagkaisa kay Kristo Jesus asa kanya ang pag-ibig ng Diyos. At kapag naunawaan mo na mahal ka ng Diyos, sapagkat iniligtas ka na niya, tinanggap mo ang ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, wala ka nang dapat ikatakot. Amen. Amen. Wala ka na sa paghatol, wala ka na sa parusa. At ang sabi doon, hindi pasakdal ang pag-ibig kapag mayroong pang takot. Kaya kapag ikaw'y maganampalataya talaga kay Kristo, safe ka. Pag ikaw ay isa sa sinasabi ng mga tinatanong, ano hinahanap ko sa iyong magiging asawa? Sasabihin ng babae, gusto ko secure ako. Mahirap pag ang mapapangasawa ko ay insecure ako. Ano ba yung insecure? Maaari baka maghanap pa ng iba, hindi siya nasisiyahan sa akin, insecure. Pero pagka ikaw ay secure, ay tiwala ka na walang gagawin sa iyong masama ang iyong asawa at hindi kanya iiwan sa ere. Amen. Si Jesus lalo na. Pag tinanggap mo si Jesus, pag tinanggap mo ang pag-ibig ni Jesus, secure na secure tayo. Amen. Kaya wala ka dapat ikatakot. Baka mamunta pa ako sa impyerno, baka may maparusahan pa, no? Kung sakali man, kung sakali, hindi na, ang mga Kristiyano ay hindi na nabubuhay sa kasalanan. Pero kung sakali mo ikay magkasala, hindi ka na parurusahan at hindi na galit ang Diyos sa iyo. Amen. Napanood niyo ba sa TV yung magkapartner? Nung nagkamali yung kapartner niya, love, sorry ha, okay lang, ha? Hindi ka pa nagkakasala, pinatawag na kita. Wow, sobra naman. Amen. Pag ikaw ay nasa biyaya, secure ka na. Hindi ka insecure. Amen. Ang sarap umibig ni Jesus. Amen. Wala pa natin. Makakawit ka. Si Jesus kung umibig ay tunay. Amen. Kaya habang ikaw ay papunta ko, si Jesus kung umibig. Inspired ka ng pag-ibig ni Jesus. Kaya napakasarap ng puno-puno ng pag-ibig. Amen. Huwag mong pupunuin ang pag-ibig mo ng ibang bagay. Punuin mo ng wag sa mga... alam niyo yung ang tao ay nabubuhay sa kasalanan kasi wala sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Tama yung sabi ng salita ng Diyos. Ang umiibig sa mga bagay ng sanglibutan ito ay wala ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kasi, ano ba ang meaning ng pag-ibig? Ang meaning ng pag-ibig ay 1 John 4:17. Ito ang pag-ibig. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya bago ka ma-inlove sa Diyos, maunawaan mo muna kung gaano kakamahal ng Diyos. Amen? Ito yung dapat. Dapat muna yung pag-ibig ng Diyos ang maunawaan mo. Saka kapag iibig sa Diyos. Pero yung sa law, sa kautusan, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong lakas, buong puso. Ang hirap nun. Hindi natin kaya yun kasi mahirap ibigin yung hindi mo alam kung gaano ka kamahal. Pero pag alam mo, grabing nagmahal ang Diyos sa akin, saka ka pa unti-unting maiinlove sa Kanya. Hanggang sa pag naging sakdal na ang pag-ibig mo sa Diyos, at pag naging sakdal na ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, doon masasabi wala ka ng takot. Hindi ka nakasakay sa bangka, nakasakay ka sa barko ni Noah. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi niyo, hallelujah! Hallelujah! Sabi mo sa inyo katabi, secure na secure na ako. Wow. Walang dapat kaingitan kundi yung mga tao secure na secure. Amen. Please. Kaya yung mga taong secure na secure, yan pa nga ang iibig sa iba. Hindi na sila maghahanap sapagkat kumpleto na sila sa pagmamahal ni Jesus. Kaya, darating yung sitwasyon na kung minsan yung asawa mo, hinahanapan mo. Pero kung ikaw ay Kristiyano, mamahalin mo pa rin ang iyong asawa. Bakit? Dahil puno ka ng pag-ibig ni Jesus. Kaya mas lalo maganda kung parehong Kristiyano ang mag-asawa. Kaya mas lalo maganda kapag ang mag-boyfriend at mag-girlfriend sa tamang panahon ay parehong Kristiyano. Sabihin mo yung tamang panahon, mga mamaya eh. Amen! Diba? Kaya yung iba, nabibigo sila. Nabibigo sila dahil wala ang pag-ibig ng Diyos.
Kaya ang sarap na ang pag-ibig ng Diyos ay naunawaan mo at nakikilala mo. Kaya sabi dyan, walang takot. Walang takot sa araw ng paghukom. Subalit, nang higit kayo sa mga pangkaraniwang taong hindi pa nakakakilala kay Jesus. Subalit hindi tayo ay nakatitiyak tulad ng sa ating tagapagligtas. So dito sabi ng Romans 8:1, kaya nga, hindi nakakatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Wala na tayo sa paghatol eh. Kaya, wala ka ng takot. Amen. Kaya, isang buhay na pagkatapos Tatay Jose, sinabi ko sa kanya, Tatay Jose, hindi na tayo pangusahan pa. Kaya yung sakit, pag dumating ang sakit, hindi yung galing sa Diyos. Minsan yun ay galing sa stress, minsan ay galing sa pagod mo. Pero kapag ikaw ay isang Kristiyano na punong-puno ng pag-ibig ng Diyos, tatanggog yun. Hindi maghahari ang sakit. Bakit alam mo, mahal ka ni Jesus. Amen! Praise God! Kaya, ito yung kagandahan na nakapokus tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Paano natin masasabing tayo ay banal? Yan ang tanong. Dahil ang ba si Jesus ay banal? Sinabi ni Pablo na sila ay nilinis na o sanctified na kay Kristo Jesus sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Ganon din tayo. Kaya ito nangyari. Kung tayo ay malinis na, kaya ito nangyari. Ito ay hindi nangyari nang ikaw ay dumalo ng isang pagtitipon o umatin sa simbahan para sa banal na gawain. Ito ay nangyari nang ikaw ay inulubog sa banal na sa Diyos na banal sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ang ibang mga Kristiyano ay kumikilos ng pagiging higit na banal dahil inaakala nila na may antas ang pagiging banal. Subalit, isang antas lamang ang pagiging banal. Ang totoo, tayo ay naging banal dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Amen! Amen. Hindi sa ating ginawa. Kaya tayo naging banal dahil kinuha ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng ating kasalanan. Yun ang napakaganda. Yung 2 Corinthians chapter 5:21. He who knew no sin became sin. Ikiintindi niyo. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan. Para tayo'y maging matuwid, banal, malinis. Kaya tayo naging banal at malinis, hindi sa ating ginawa, kung hindi sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. Sabi ni Pastor Rosel, yung asawa ni Pastor Ponglaco, nakasakay sa sakyan, nagkukwento kami. Kahit nagutom na kami. Kasi ang traffic, tapos ay hindi na kami makababa para makabili ng pagkain. Sabi niya, pag kayo ay mag-communion, mas maganda gawin ninyo yung yung tita na walang walang limadura. Tapos sabi niya, maganda kasi yung pag nakita mo yung parang toasted. Kasi sumisimbolo talaga yung nagmakaano talaga yung sa katawan ni Kristo na na-consume. Diba? Na-consume. Di ba pagka naghahandog ang mga Old Testament believers ng mga hayop, sa apoy, sinusunog, kinukonsume. During nung namatay si Kristo Jesus, kinonsume yung kanyang katawan dahil sa kasalanan natin. Para yung siya yung naging handog. Kaya napakaganda na yung ating Lord kay toast. Kaya pag wag kayong mga yung crunchy, yung malutong. Kasi pag na-consume, malutong talaga eh. Diba? Kaya parang talaga maano mo na yung body of Christ. Parang maganda eh. No? Maganda yung kanya sinasabi. Sunog, na-toasted yung katawan na yon. Na inaalala natin ang ginawa ni Kristo Jesus na tayo nilinis na. Kaya tayo naging banal at naging malinis dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Made the righteousness of God. Tayo ginawang matuwid. Ginawa, hindi lamang tayo nilagyan. Ginawa. Sabihin nga ninyo, ginawa. Ginawa. Kaya yun yung matibay. Hindi masisira. Yun ang tipan ng Panginoong Jesus sa Ama. Hindi tayo masama sa tipan.
Pero ginawa ni Jesus yung tipan para sa atin. Amen. Amen. Kaya yun ang understanding natin na kung sakali man tayo magkasala, inuulit ko, habang nabubuhay ka sa mundo nito, hindi ka pwede hindi nagkakamali pa. Pero hindi tayo nabubuhay sa kasalanan. Hindi tayo ay against sa sin. Pero kung sakali mo ikay magkasala, hindi mo masisira, hindi natin masisira ang ipinagkatipan ni Jesus sa Ama na tayo ay ginawa niya matuwid at kinuha niya ang ating kasalanan. Amen! Kaya napakasarap ng pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. At alam nyo, ito ba nga ang antidote sa kasalanan? Pag alam mo na ikaw ay malinis na, pinanampalatayanan mo, hindi dahil sa iyong ginawa, matibay ang ginawa ni Jesus, na ikaw ay matuwid na. Pag ito ay pinanampalatayanan mo, nakipagkaisa ka, lalo kang lalakad sa kabanalan at hindi ka magluludlog. Bakit? Matuwid na ako, malinis na ako. Sabi ko nga, pag ang isang tao ay bagong paligyo, bagong toothbrush, aluhin mo yan. Kahit ka, bagong toothbrush ako eh. Yan? Kaya pag ikaw ay, ang pananampalataya mo, isipan mo ay laging gising na ikaw ay matuwid, never na maglulog ka sa kasalanan. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Ang sarap ng ginawa ni Kristo Jesus. Kaya masasabi ko, malinis na ako. Binangal na niya. Amen. Yun, pinakatunay na antas ng kabanalan. Saka pa lamang yung ating mga gawa. Pero talagang pinakatunay na banal ay dahil sa ginawa ng Diyos, hindi dahil sa ating paraan, kung hindi sa proseso ng Diyos. Amen? Pero kung kapahingan, meron kang kapanatagan, meron kang kapayapaan, wala ka ng takot. Naiintindihan ba? Ang ganda ng ginawa ni Kristo Jesus sa ating buhay. Ang sarap bulay-bulayin ito. Ang sarap ilagay sa pusong isipan dahil ito ang katotohanan. Ito ang magpapalayas sa lahat ng kasinungalingan ng kaaway. Nasabihin sa iyo ng kaaway, hindi ka pa-perfect. Ikaw ay nakagawa ng ganito. Hindi ka karapat-dapat. Sasabihin ko naman sa kanya, walang karapatan. Tinapos na ni Kristo Jesus ang lahat sa krus ng Kalbaryo. Amen. Amen. Kaya asik ang demonyo. Lalo kang makakalakad sa kabanalan at sa kalinisan. Si Jesus ang iyong kabanalan at hindi mo kinakailangan ipagpawisan. Hindi kinakailangan pagpawisan upang para sa pagpapakabanal sapagkat ikaw ay nabibilang na sa mga banal kay Kristo Jesus. Sabi ko sa iyo katabi, ako'y banal na. Palampakan natin ang Panginoon. Sabi niyo, hallelujah! Kaya yun, sabi sa 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya ipinuri na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Kaya masasabi mo ikaw ay matuwid. Sino gumawa? Si Kristo Jesus. Masaya po ba kayo? Amen. 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 Ang mga kapahayagan sa bagong tipan ay higit kaysa sa mga pangitain ng mga propeta sa lumang tipan. Bakit? Ang mga propeta sina Isaias, Jeremias, ay nagsalita tungkol sa isang matuwid at nagkaroon ng pangitain sa isang matuwid na sanga. Hindi nila akalain na ang sangang ito ay magiging puno at magkakaroon ng napakaraming maliliit na mga sanga. Napangitain din nila na ang pagdating ni Kristo, subalit hindi ang pagdating ng maraming mga Kristiyano na dala-dala nila ang kanyang buhay at kalikasan at mga naging katwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya tayo ay mga sanga. Si Kristo ang puno, tayo ang sanga. Kung ang puno ay banal, ang sanga ay banal. Dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Amen. Kaya, rest ka. Hindi mo dapat ikaw ang gagawa. Sa Old Testament, sa lumang kita sa kautusan, demanding, ikaw ang gagawa. Pero sa New Testament, sa bagong tipan, tinapos na ni Kristo Jesus. Nung sumigaw siya, it is finished. Wala kang gagawin. Kaya tayo, pinaupuring kasama ni Kristo Jesus sa kanan ng Ama. Sa Philemon, sa Philemon 1:6, nasabi dito, idinadalangin ko ang pagbubukod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng lubos na pagkaunawa. Sabihin nga ninyo, lubos na pagkaunawa. Mahalaga po kasi yung maunawaan natin
yung kagandahan ng ginawa ni Kristo Jesus bilang nakikipagkaisa ka. Pagkaunawa sa mga kabutihan dulot ng ating pakikipagkaisa. Napakahalaga po na para maging mabisa ang ating pananampalataya ay yung word na malaman natin na ang mga mabubuting bagay na ipinagkaloob sa atin nung tinapos na tinarbaho ni Kristo Jesus. Tinapos na, hindi ka magagawa. Pero mabuting bagay ito para ito yung pananampalataya natin. By acknowledging every good works. Diba? We have. Kailangan ina-acknowledge ko palagi yung mga mabubuting bagay na meron tayo na ginawa ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. So sabi dito, paano tayo mamumuhay ng may kalayaan mula sa mga hinihingi ng kautusan? Noong una, ang mga mananampalatayang hentil, tayo po hentil, wala sa bansang Israel. Ano ang bansa na labas sa bansang Israel o hindi ka Hudyo, literal, ikaw ay hentil. Pero tayo ngayon, bilang Kristiyano, tayo yung mga spiritual na Hudyo, mga lahi ni Abraham. Noong una, ang mga mananampalatayang hentil na lumalakad sa kapahayagan nito ay naging iskandalo o mayroong kontrobersya sa mga Hudyo. Sa panahon ngayon, tayo ay masasayang sanga sapagkat ang puno ay napagtagumpayan ang kautusan para sa atin. Sino yung puno? Si Kristo. Napagtagumpayan niya yung kautusan. Ibig sabihin, wala na tayo sa sumpa ng kautusan. Hindi dapat mahirap unawain na kung ang puno ay pinagpala, ang kanyang mga sangarin ay pinagpala. Blessed. Amen. Blessed. Blessed. Pinagpala na. Kaya tayo ay pinagpala na ng Diyos. Dahil si Kristo ang puno, tayo ang mga saksi. Kung si Kristo ay pinagpala, ang mga sangarin ay pinagpala. Paano naman ang ating authority o yung otoridad? Paano tayo naging ulo at hindi buntot? Kasi sabi ng salita ng Diyos, hindi ka na buntot, ikaw ay ulo. Ano ang ating karapatang labanan? Ang bagyo. Palayasin ang diablo. Pag mayroong atake ang kaaway sa iyong buhay, pwede mong salansangin. Pag inaatake ang pamilya mo, pwede mong salansangin. Pag inaatake ang negosyo mo, pwede mong salansangin. Pag inaatake ang bansa natin ng kaaway, pwede mong salansangin. Ang bagyo, pwede mong utusan. Lumihis ka sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw ay sanga, si Kristo ang puno. Okay. Ang sabi dito, lahat tayo ay nakipag-isa sa isang persona na ibinigay na sa kanya ang lahat ng authority. Sino yun? Si Jesus. Sa langit at maging sa lupa. Iyan ay mababasa sa Ephesians 2:6. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, pansinin nyo nakipagkaisa na po ba kayo kay Kristo Jesus? Amen. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamulong kasama niya saan? Sa kalamitan. Amen. Hindi ka nabuntot, hindi ka talunan. Kasi ng buntot, talunan. Pag sinabing ulo, ikaw ngayon ay mananalunan. At ang sabi ng Bible, we are more than conqueror. Higit pa sa mananalunan. Maakin mo yan. Pwede mo sabihin sa kaaway, higit pa ako sa mananalunan. Paano malaman? Nasusulat. Alam mo si Jesus, pag nire-review niya si Satan, ginagamit niya, nasusulat. Diba? Sa Panginoon mong Diyos ka lamang sasamba. Kaya, yung sinabi ng Diyos na isinulat sa Bible, mas may authority yun kaysa sinabi ng doktor na ikaw ay mamamatay na. Amen. Pag sinabi ng balita, ayan na, magugunaw na ang mundo dahil sa bagyo, magugunaw na ang Pilipinas dahil sa bagyo, mas may authority ka dahil sa balita. Bakit? Kasi mas malakas ang authority ng mga Kristiyano kaysa anumang bagay. Walang hihigit sa authority ng meron tayo. Amen? Dapat natin pananampalatayaan. Yan ang nangyari ka na Peter, kay Paul, sa ibang mga alagad, sa mga apostol, kung bakit sa buhay, mga nagumpay sila, kahit anong grabe mga pagsubok ang dumating sa kanilang buhay. Tayo rin, bilang kung sila ay nanampalataya kay Kristo,
tayo maaangkin din natin na wala nang gagapi sa atin sapagkat may mataas tayong authority. Hindi tayo buntot, hindi tayo talunan, tayo ay mananagumpay. Amen? Ang sarap ng maging Kristiyano. Bakit? Kasi malalaman mo ang katotohanan na ikaw pala ay mananagumpay. Pag hindi ka naging Kristiyano, hindi mo malalaman. Pag hindi ka umaattend ng mga Bible study na gawain ng biyaya ng Diyos, hindi mo malalaman. Mananatili ng may takot at talunan. Alam niyo ang takot, yan ang gagaling ng maraming sakit. Lagi ka kasi takot. Pero pag ikaw ay meron ka panatagan, meron kang kapayapaan, at alam mo na ikaw ay ulo, hindi ka buntot, ikaw ay mananagumpay, ikaw ay healthy, malusog ka. Amen? Amen. Masaya ka, sisigla ka. Kung dati parang nauupos na kandila na walang pag-asa, ngayon, meron kang authority. Ikaw ay sisigla, ikaw ay lalakas dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Amen! Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Woo! Hallelujah! Ang sarap maging Kristiyano. Hindi tayo lugi. Lagi tayong mananagumpay. Amen! Sa 1 Corinthians 15:25, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Sa Romans 16:20, ang Diyos ang bukal ng kapayapaan. Malapit na niyang pasukuin sa inyo si Satanas. Alam niyo yung kakumpletuhan niyan pagdating ng rapture. Diba? Tayo, mananagumpay na tayo ngayon. Pero nakaka-encounter pa tayo ng mga pagsubok at problema pagdating sa langit. Tapos na siya. Amen. Pero ngayon pa man, tapos na rin siya. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sana ngayon pupunta ang ating kaaway. Sa dahilan tayo ay kaisa ni Kristo na siyang tumalo sa kaaway, tayo rin ay mananagumpay na kay Kristo Jesus. Kailangan nyo lagi i-declare ito. Kailangan nyo pagpapantayan. Nakipag-isa kayo kay Kristo Jesus, makipagkaisa ka sa tagumpay. Na talagang yun ang totoo. Dadayain lang tayo ng ating narinig, nakikita, na-obserbahan sa ating paligid, nararamdaman mo, dadayain kayo. Kaya, ang paglakad sa Espiritu, huwag ka madominahan ng iyong mga five senses at ng iyong isip. Kailangan madominahan ka ng Espiritu na sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya, kailangan kong palaging makinig, kailangan kong laging magbulay-bulay ang naginawa. Kailangan kong tayuan, nakikipagkaisa ka kasi palagi sa anong ginawa ni Kristo Jesus sa iyong buhay. Kaya saan ang kaway? Tayo ngayon ay mananagumpay kay Kristo Jesus. Ang kailangan mo lang gawin ay tapakan mo siya ng madiin. Paano ba? Ibig sabihin, basta pa, ganito, ano yung ibig sabihin ng madiin? Kailangan maging matibay ang iyong pagtitiwala. Mag-ugat ka. Anong sikreto? Yung Hebrew 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen? Lagi mong masdan si Jesus. Siya ang may nagpasimula. Siya rin ang tumapos kung ano yung pananampalatayanan. Kaya yung pananampalatayanan natin, tinapos na ni Jesus. Tumingin ka lang at ang kanin bilang nakikipagkaisa ka. Amen? Nakuha niyo po ba? Amen. Amen. Okay. Tuloy. Sabi dito, si Jesus ang dahil, saan ba yung madiin? Wala yung madiin. Ito pala. Hindi mo makukuha ang mga pagpapala dahil sa ginawa mo sa ministeryo o sa simbahan, hindi sa atin. Ano man ang iyong pangangailangan, ito yung makukuha mo dahilan kay, lumundag pala ako. Ang listahan ng mga benepisyo ay patuloy na dadaloy. Kapatawaran, pagiging ganap, sa kanyang pangalan, kaibigan tayo ni Kristo. Ang kapayapaan, ang kagalakan, nagpapahayag at ang bawat bagay ay darating sa atin sa pamamagitan ng ating pagiging isa kay Kristo. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 5, dahil sa inyong pagiging isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay. Maging sa pananalita at sa kaalaman. Kaya alam ko, ang mga born again, grabe ang kaalaman eh.
Pag lagi mo kasing pinopokus yung ginawa ni Cristo Jesus, laman ng puso mo yun ang sasabay na yung bibig. Kaya ikaw yung the best na makapagka-counsel kung sa mga tao na naguguluhan, nag-discourage, takot, dahil nakakaranas ng harassment ni Satan sa pamamagitan ng mga problema, inabuse siya, masyadong maraming mga kasintayuan sa buhay. Pag ikaw ay isang born again, nakaharap mo siya, ikaw yung magiging daan ng blessing. Bakit? Kasi marami kang alam, ang pananalita mo ay punong-puno ng kaalaman at masagana ka. Dahil ikaw ay mananagumpay, ikaw ang makapagpapalakas. Nakikita mo ba na ikaw ay higit na pinagpala dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo? Amen. Nakikita niyo ba sa iyong buhay na kailangan ganito mangyari? Higit kang pinagpala. Hindi ka maiinggit sa iba. Alam niyo kasi, sabi ko na kanila, pag ikay naiinggit, insecure. Pero pagka ikaw ay nakapokus lagi kay Jesus, hindi ka insecure. Hindi ka maiinggit, hindi ikukumpara ang iyong sarili sa ibang mabuti pa siya. Ang ganda ng damit niya, ako. Lagi ang buhok niya. Nagpapaano siya. Bakit ang may hito? Buti pa ikaw, ganda ng hito mo. Lagi naman parang kawawa ka. No? So, hindi mo dapat gano'n pag tayo ay mananampalataya at nakipagkaisa kay Cristo Jesus. Hindi ka insecure. Natutuwa ka na iba ay nagiging maganda ang buhay pero hindi mo idinadaw ang sarili mo. Hindi naman ibig sabihin na masyado kang ma-pride. Meron mga tao gano'n eh. Ayaw niya, ano yung pero tayo, ang pagiging secure natin, meron kang kagalakan at kapayapaan sa luha mo. Hindi dahil sa mga material na bagay na pagsasabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang kaharian ng Diyos ay kapayapaan, katuwiran, at kagalakan sa Espiritu Santo. Amen! Palakpakan nga po natin ang tawag. Ay, sabi dyan, nakikita mo na ba ikaw ang iyong mga pangangailangan ay nakukuha mo sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng Biblia. Hindi mo nakukuha ang mga pagpapala dahil sa mga ginawa mo, ministeryo sa simbahan. Ano man ang iyong pangangailangan, ito'y makukuha mo dahilan kay Kristo Jesus. Sa Philippians 4:19, ano sabi ng Philippians 4:19? Buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Wow! May supply ang Diyos. Grabe, hindi mauubos. Kaya huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Amen. Ang Diyos ay gusto laging nagsusupply. Kaya ang sabi ni David, ang Panginoon ang aking pastor, hindi na ako mangangailangan. Bakit? Kasi may buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan nino? Ni Kristo Jesus. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Grabe, no? Ang layunin ng pangipag-isa, bakit tayo nilikha ng Diyos? Sapagkat nais niyang makabahagi tayo sa masagana at umaagos na buhay na matatagpuan lamang sa Kanya. Tayo ay nilikha upang umibig at ibigin at maging masaya. Masaya po ba kayo? Amen. Okay, ganito, ang dahilan kung bakit tayo nilikha. Tayo ay nilikha upang umibig at ibigin at maging masaya sa pakikipagrelasyon sa Diyos na gumawa sa atin. Alam nyo, kung mayroong isang napakayaman at halos hindi na niya mauubos ang kanyang kayamanan, ang malungkot kapag wala siyang pagmamanahan at wala siyang mapagbibigyan. Hindi ngayon. Kaya minsan mababalitaan mo yung pusa, pinamanahan ng gano'n, aking halaga. Nakabalita ba kayo ng gano'n? Wala nang mapagbigyan. Ayun na, malungkot. Anuhin mo, at anong kabuluhan ng kayamanan. Pero ang Diyos, kagalakan niya na tayo ay, ito yung lagi natin sa ating isipan. Kung minsan dumarating na, ano ba yung ako, suplayan kaya ako ng Diyos. Ano ba? Ganito ang ating isipan. Magalak ka. Kaya sabi ni Pastor Paul, pag meron akong mabigat na problema, wala lang, nai-inlove na ako kay Jesus. Diba? Ibig sabihin, magtiwala ka na masagana ang kanyang biyaya at hindi mauubos sa ating buhay. Amen? Amen.
Palakpakan natin ang Panginoon. Yun ang dalang kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Gusto niya mayroong may share. Kaya nga tayo mga tagapagmana eh. Kasama tagapagmana ni Kristo Jesus. Sa Isaiah 54:5, sapagkat ang lumalang sa iyo ay asawa mo. O tingnan ninyo. Ang pangalan niya ay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagapagligtas mo ay ang banal na Diyos ng Israel, kung tawagin siya ay Diyos ng buong sanglibutan. Kaya yung meaning ng union, pag-isa natin, parang nag-asawa. And the two shall be one. Amen. Kaya maging panatag na tayo, huwag tayo mag-alala. Sapagkat kay Jesus walang divorce. Amen. Si Jesus ang dahilan ng lahat ng bagay. Kung tayo ay magsusumikap upang magkaroon ng bunga sa ating sarili, tayo ay mabibigo. Ang kaibahan ng luma at bagong buhay ay tulad din ng kaibahan ng nawala at natagpuan. Sa Galatians chapter 2 verse 20, ano sabi ni Paul? Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Dapat ito ang ating ngayon gagawin pananampalataya. Habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay. Wow! Habang ikaw ay nabubuhay pa sa katawang lupa ito, sabi diyan, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos. Ito ang buhay ng mga nakipagkaisa kay Kristo Jesus. Hindi kinakalimutan na siya ngayon ay pinananahanan ni Kristo Jesus. Kaya rin sinasabi ng 1 John 4:17, as Christ is, so I am in this world. Amen? Alam niyo, very powerful yun. Hindi sinabi sa langit, habang ikaw ay nasa mundo ito, ikaw rin ay kawangis ni Kristo. Kung si Kristo Jesus ay nakaupo sa kanan ng Ama, ako rin, ikaw rin, tayo ay pinaupo rin kasama ni Kristo Jesus, may authority tayo. Kung si Kristo Jesus ay walang sakit, tayo rin ay malusog. Ito yung inangkin nung sinasabi ko sa inyo na may breast cancer. Tapos, nung inangkin niya ako, paano si Kristo Jesus? Ako hindi. Ama, si Kristo Jesus ay walang breast cancer, ako rin walang breast cancer. Nag-manifest gumaling. Amen! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Kaya, yun ang naging pananampalataya ni Apostol Pablo. Sinabi ni Pablo ang talatang ito sa dahilang naunawaan niya na wala ng kwenta ang buhay kung wala si Kristo. Sa atin, may kabuluhan ng buhay ngayon dahil nasa atin si Kristo. Amen! Tapos tapusin na po natin ito, kasi ito yung word na union. Natapos ako, case na lang. Sinabi ni Pablo ang talatang ito sa dahilang nauunawaan niya na wala ng kwenta ang buhay kung wala si Kristo. At sa mga taong nais mamuhay ng independyente, base sa kanilang sariling gawa at tinatangkilik ay mawawalan sila ng kanilang sariling pagkatao. Subalit para sa mga iniasa ang buhay kay Kristo, matutuklasan nila kung sino talaga sila at sila ay tunay na mabubuhay. Amen. Amen. Napakasarap ng isang Kristiyano. Napakaganda ng pagiging isang Kristiyano. At lagi ka nakapokus kay Kristo. Hindi ka independyente. Kasi sa na more na ikaw ay mabuhay na para sa iyong sarili lamang, lalo hindi malulunod ng Diyos. Yung parang masa ka lang sa sarili mong lakas. Pero kapag ikaw ay laging depende sa Diyos, sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, yun magkakaroon ng bunga at tagumpay sa buhay. Maaaring ikaw ay unang lumapit kay Kristo dahil sa pangangailangan, maaaring dahil sa kagalingan, sa kapatawaran, o gusto mong kumuha ng ticket papunta sa langit dahil gusto mong maligtas. Ano man ang iyong naging pangangailangan, ang Diyos ay tapat at mapagbigay. Sa ngayon, dapat mong maintindihan na ang nagbibigay ay nakahihigit sa kanyang mga ibinigay. Ano ang ibig sabihin ito? Ang nagpapala ay mas maganda pa kaysa kanyang mga pagpapala. Amen. Ano yung sabihin ito? Pag sabi ko, ito na ito, tulungan na ito, ito na ito. Ay yayakapin niya yung ibinigay. Pero yung nagbigay, hindi niya nakita na yun ang mas may value. At ang naging value mahalaga na sa kanya, ay yung natanggap niya.
Amen? Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin sa buhay natin ito, huwag kang mag-alala, may ibibigay namin ang Diyos. Pero ang pinakamahalaga sa lahat siya, kasi siya yung nagbibigay. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang Ebanghelyo ay hindi isang panawagan para sa mga kayamanan sa kaharian. Ito ay nakapanginginig na kapahayagan na ang manginibig, ang umiibig ng iyong kaluluwa ay nagnanasa na ibahagi ang kanyang buhay sa iyo. Talaga naman ibibigay na rin sa kanyang buhay sa atin eh. Yung kanyang pagiging matuwid, ibibigay na sa atin. Pakipag-isa sa kanya. Sa mga naniniwala, ang Ebanghelyo ay isang masayang paghahayag na mula ngayon at magpakailanman ikaw ay may perpekto na makikipag-isa kay Kristo. Ang mga araw kung kailan ikaw ay tila naliligaw ay lumipas na sapagkat ikaw ay natagpuan na kay Kristo na siyang iyong kapahingahan. Kay Kristo, ikaw ay nasa tahanan mo na. Ibig sabihin, kompleto ka na. Meron ka ng kapahingahan. Meron ka ng kapayapaan. Amen? Nahirap naman kasi, alam mo Diyos, hindi pwede hindi tayo susuplayan. Kasi alam mo yung umiibig. Ano ba yung gusto nito? Ibibigay ko. Ibibigay ko. Ibibigay ko. Walang problema. Ang gusto hindi na uubusan. Pero, hindi tayo lumalapit sa Diyos dahil ang may value lamang sa iyo ay yung para yung pangailangan. Opo, susuplayan na sa ating pangailangan. Pero ang dami sa lahat, siya na nagbigay na tayo ng buhay para sa atin. Amen. At maging masaya ka, hindi sa mga bagay na material lamang. Maging masaya ka kasi si Kristo ngayon ang buhay natin ay nasa sa atin. Sapat na siya ay nabubuhay sa atin. Amen! Palapala natin. Ay, pinahay ko kayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kinatawanan ko na rin ang mga asset. Ating patuloy na pasalamatan ng Panginoon. Purihin natin siya. Pahalagahan natin ang kanyang ginawa sa atin. Lagi natin i-value sa ating buhay. Dahil ito ay nakipagkaisa. Ang isang babae o isang lalaki, hindi lamang ang layunin niya kaya siya nakipagkaisa sa kanyang asawa ay dahil sa mga material na bagay. Kung hindi alam natin sa buhay natin ngayon sa Panginoong Yesus, secured ka na sa lahat ng iyong pangangailangan. Pero ang the best na malagay sa ating mga puso, ang pinakamahalaga sa lahat ay yung umibig